Kumusta mga Ganoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about naman ito sa WPS nating mahal, ano? So ang video ito ay mula na naman kay Evad Pop. So meron itong pamagat na China umalma, Japan may gagawin sa Pinas. So ano kaya yung gagawin nila, men? So alam naman natin na yung Pilipinas at Japan ngayon ay sobrang ganyan nga, oh. Sobrang ganyan yung ugnayan nila, men. So, I know for sure, iiyak yung China dito. And yeah, I'm so excited na panoorin to. So, again, bago natin simulan, Evan Pop, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, mga Ganoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, China umalma, Japan may gagawin sa Pinas. So again, Evan Pop, Filipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Bayan, China, mukhang mababahala sa Ulit. Start 0. Breaking news mga kababayan, China mukhang mababahala sa bagong defense treaty ng Pilipinas at Japan. Talagang pinaghahandaan na rin ng Japan ang lumalalang agresyon ng China at kasama nga nito ang Pilipinas sa naturang paghahanda. Ano nga ba ang kasunduan ng Japan at Pilipinas at paano ito makakatulong na protektahan ang ating bansa? Samantala, kasi ito din kasi yung pinaka iniintay natin, ano, na darating yung araw na may ibang bansa na parang pipitik sa tenga ng China. Para syempre, kahit na sabihin natin na hindi tayo nakapalag sa kanila, may mga naman tayo, mga alyansa naman tayo na willing na pipitikin yung mga tenga ng mga inchik na yan, ano. Representative Robert Barbers may gustong ikalat na mensahe para sa mga Pinoy hinggil sa agresyon na ginagawa ng China ngayon. Ano nga ba ang mensaheng ito? Tara at pag-usapan ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng iyan, ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Ayun, like the video kay Evad Papa. Salamat po. Eto na nga mga kababayan, sa ilalim ng isang bagong defense treaty na inaprubahan ng Senado ng Pilipinas, maaari nang magpadala ng militar ang Japan sa ating bansa at gayon din ang ating bansa. Wait lang. Mga kababayan, si President ba yung nasa likuran? Si President nga, grabe. Ganyan si Sek Gibo, sila na yung nakaupo. Well, sila naman yung pipirma. Sa ilalim ng isang bagong defense treaty na inaprubahan ng Senado ng Pilipinas, maaari nang magpadala ng militar ang Japan sa ating bansa at gayon din ang ating bansa sa Japan, partikular sa mga military exercises purpose. At isa sa Okay, military exercises purpose. Pero syempre, alam naman natin na itong Checkwing to, itong bansang to, ipakailamero naman to, diba? Siloso naman to. Of course, papalagan nila yan. Iti-take nila yan as, grabe! Japan, anong pinakikialaman nyo dyan? Diba? Anong pangingialam ng pinagagagawa nyo yan, Japan? Well, siguro ibahin na lang natin yung Japan at yung Amerika. Kasi yung Amerika naman kasi, hindi naman siya totally talaga sangkot dyan sa South China Sea issue. Itong Japan, sangkot siya dyan. May girian talaga itong Japan at itong China. Diba? May problema din talaga sila sa teritoryo. So tingnan natin kung ano yung some kind response ng China dyan. It's either gagayahin niya ba yung yung threat niya sa Amerika or special itong sa Japan, like wala siyang pake. So tingnan natin. main objective ng treaty na ito ay palakasin ang depensa ng dalawang bansa laban sa mga hamon sa teritoryo mula sa China, ayon sa ulat ng Benar News. Ang kasunduang ito na tinatawag na Reciprocal Access Agreements or RAA ay nilagdaan noong Hulyo at nagbigay daan sa mas malaking joint military drills. Kasama rin dito ang pagtutulungan sa mga operasyon tulad ng maritime patrols. Lunes nang aprubahan ng Senado ang kasunduan sa pamamagitan ng Senate Resolution number 1248. Kailangan na lamang itong lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maaprubahan din ng lehislatura ng Japan bago ito ganap na magkabisa. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, makakatulong ang kasunduan sa pagpapalakas ng depensa ng bansa
at sa pagtuon sa mga kalamidad. Sinabi rin niyang ito ay isang mahalagang hakbang upang masigurado ang seguridad sa rehiyon. At narito naman ang benepisyo ng naturang kasunduan. Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla na tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, malaki ang maitutulong ng RAA sa pagsasanay, joint exercises at pagpapalakas ng kakayahang magtulungan ng AFP at Japan Self-Defense Forces. Dagdag pa niya, Buti hindi iniyakan to ng mga pro-China na nakaupo sa pwesto, ano. Kasi yung sa Amerika at saka sa Pilipinas, iniiyakan nila eh. So, yun si Castro ata yun yung pinag-iiyak niya yung mga maritime exercises na yan. ang kasunduan ay makakabuti para sa pagpapalakas ng maritime domain awareness ng Pilipinas sa pamamagitan ng technology transfers, intelligence sharing at mas malakas na ugnayan sa Japan. Mahalaga ito lalo na sa Tapos sobrang solid din ng mga pandigma kasi ng Japan, men. Hindi rin siya pucho-pucho. ng South China Sea kung saan patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. At narito naman ang reaksyon ng iba't ibang panig. Pinuri ng Japanese Ambassador na si Endo Kazuya ang kasunduan na aniya ay isang patunay ng matibay na alyansa ng Japan at Pilipinas. Subalit ayon sa mga eksperto tulad ni Chester Cabalza, maaring maging mas agresibo ngayon ang China dahil sa suporta ng Japan sa Pilipinas. Sa kabilang banda, well, siguro tignan lang din natin kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, yung pangingialam kasi ng Amerika sa tawag dyan, sa away ng China at saka sa Pilipinas is parang talaga yun, pwedeng iyakan talaga ng todo ng China yun kasi yun nga yung argument ng China is, ba't ka nakikialam dito, hindi ka kasali dito, hindi ka kasali dito. Pero ewan ko lang kung ano yung sitwasyon dito kapag China-Japan na yung usapan. Kahit nasabihin natin na, bakit nangingialam yung Pilipinas sa yung Japan sa Pilipinas. Din naman may tawag dyan, may issue din kasi yung China at Japan. So tingnan natin kung ano yung response nila dyan, Tapos yun nga, hindi naman kasi talaga yung tawag dyan, yung Japan, hindi naman talaga kasi sila kagaya ng Pilipinas na puro lang dialogue or whatsoever. Aabangan din natin kung paano nga to i-response ng Japan, Basta sure ako na hindi sila makadialogo or whatsoever. sinabi ng China na ang ganitong mga kasunduan ay hindi dapat edirekta laban sa ibang bansa. Binanggit din nila ang kasaysayan ng pananakop ng Japan nung ikalawang digmaang pandaigdig. Marahil gustong ipaalala ng China kung ano ang ginawa ng mga Hapon sa ating bansa nung mga panahon na yon. Samantala, ipinaliwanag ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang kasunduan ay isang instrumento ng tiwala na naglalayong magtaguyod ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. At narito naman ang konteksto at kaugnayan nito. Ang kasunduan ay kahalintulad ng Visiting Forces Agreements or VFA ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ang pagkakaroon ng kasunduan sa Japan ay isang makasaysayang hakbang dahil ito ang unang ganitong kasunduan ng Japan sa Asia. Habang lumalawak ang kooperasyon ng Pilipinas sa ibang bansa, malinaw na ang layunin ng RAA ay masigurado ang seguridad ng bansa sa harap ng mga banta, lalo na sa sensitibong rehiyon ng South China Sea or West Philippine Sea. Diba? Good news sa atin yan. Siyempre, palakpakan. Palakpakan natin yan kasi sobrang amazing or sobrang saludo din talaga sa mga bansa, mga alyansa natin, kaalyansa natin na willing din silang tumindig kasama natin. 'Di ba? Hindi din nila inaano na, China, hindi nila pinapabayaan yung mga kalokohan ng China ba. Meron din talaga silang mga sinasabi na hindi na tama yan China, something like that. So hindi din sila nananahimik. Robert Ace Barbers, may mensahe para sa mga Pinoy laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng Manila Bulletin, nanawagan si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na magkaisa ang mga Pilipino sa mariing pagkondena sa patuloy na agresyon at panliligalig ng China sa loob ng bansa at sa West Philippine Sea. Ayon kay Barbers, kailangang maiparating sa buong mundo ang panawagan para sa katarungan at pagsuporta sa soberanya ng Pilipinas. Kumbaga, nais niyang paano yung mga Pilipino pro-China natin, inaaway din tayo. Ginagawa lang din naman natin to para maging aware din yung mga kababayan natin. Magkaisa ang buong Pilipinas, lalong-lalo na tayong mga mamamayang Pilipino. Nais niyang gumawa tayo ng boses para manawagan sa buong mundo hinggil sa ginagawa ng China dito sa ating bansa ngayon. Binigyang Kaso lang di ko kaya yung English ni Barbers ang paglaganap ng propaganda na umano'y naglalako ng maling naratibo ng China.
Isa sa mga ito ay ang takot na maaaring magdeklara ng digmaan ang China laban sa Pilipinas dahil sa pakikipag-alyansa nito sa mga bansang kanluranin. Pinasinungalingan niya ang mga ganitong pahayag at iginiit na nakikinabang ang Pilipinas mula sa mga alyansa nito. Kabilang dito ang pagtanggap ng Yan nga din eh. Actually, yung mga argument na yan na parang gigirahin tayo ng China kapag ka nakipag-compete tayo sa Amerika, sa mga bansa-bansa, galing lang naman yan sa past administration ah. Yan yung mga atake nila eh. Kasi sila gusto nilang kaibiganin yung China. Which is hindi na nga naangkop min. Ngayon may naputulan ng daliri. Ang alam nga namang, wala, okay na sa amin yan. Sige, shake hands. Ganon. Hindi pwede yun. Palibhasa kasi, yung sinusuportahan nila, wala eh, pro-China eh. So wala tayong magagawa dun. makabagong kagamitang pangdepensa, pagsasanay at dagdag na proteksyon mula sa mga kaalyado. Sa kanyang pahayag ay nabanggit rin ni Barbers ang mga vloggers at trolls na umano'y pinupunduhan ng China upang mapalaganap ang kanilang propaganda. Tinawag niya silang makabagong makapili na tumutukoy sa mga makabagong anyo ng mga taksil na nagtatrabaho laban sa interes ng bansa. Ayon kay Barbers, Yun lang. hindi epektibo ang panawagan para sa isang mapayapang dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa precondition ng China. Ang naturang kondisyon ay ang pagbalewala ng Pilipinas sa mga desisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea at ng The Hague-based International Arbitral Tribunal na pabor sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. O, di ba? Paano niya ngayon tatanggapin yun kung ang gusto ng China ng dialogo is parating pabor sa kanila? Anong use nun? Di ba? Peace tapos nanakawan tayo. Hindi naman pwede yun. Siyempre tayo gusto natin ng peace, men. Pero pagkausapang teritoryo natin, need nating ipaglaban yan. Kasi kung hindi natin gagawin yan, mamimihasa yung mga bansang yan. Baka buong Pilipinas na yung angkinin, di ba? Gaya nung ginagawa nila ngayon sa Taiwan. Nikayat ni Barbers ang lahat ng Pilipino na magkaisa at ipaglaban ang soberanya ng bansa. Sinabi niyang ang pagkondena sa mga aksyon ng China ay hindi lamang laban sa agresyon kundi bahagi rin ng pangangalaga sa dignidad ng bansa bilang isang malayang estado. Ang panawagan ni Barbers ay nagpapakita ng mahalagang papel ng pagkakaisa ng mga Pinoy laban sa mga hamon sa pambansang seguridad at karapatang pandagat. Sabi ni Barbers, ang Champa Sea noon ay South China Sea ngayon pero hindi ito pagmamay-ari ng China. Idinagdag din niya ang kanyang pananaw ukol sa paggamit ng China ng pangalan ng South China Sea bilang basehan ng kanilang pag-aangkin. Tinukoy niya ang 'Di ba? Ang kapal na mukha, 'di ba? Diyan din ako diyan din talaga ako na medyo umiinit yung mga tenga natin, men, kasi the way nila binabalita yan. South China Sea, South China Sea, pati sa mga international news, South China Sea, South China Sea. Kahit nandito na sa may parting Palawan, South China Sea pa rin. Anak ng tokwa. Kakainis. pangalan ay nagmula sa mga Portugis at hindi nagpapahiwatig na ito ay pag-aari ng China. Ayon kay Barbers, ang karagatan ay tinatawag noong Champa Sea na ipinangalan sa kaharian ng Champa na isang Austronesian na kaharian sa Central Vietnam. Nakakatawa sapagkat mga Portugis ang nagtawag dito na South China Sea, sabi ni Barbers. Hinikayat ni Barbers ang China na ihinto ang mga mapanirang gawain tulad ng panliligalig sa mga Pilipinong mandaragat at mangingisda, pagsalakay sa loob ng teritorial na karagatan ng Pilipinas at pagmilitarisa sa West Philippine Sea. Binalikan din niya ang pagkabahala ng China sa pagpasa ng Republic Act Numbers 12064 at 12065 na nagtatakda ng karapatan ng Pilipinas sa mga maritime zone ito. Tinawag niya itong nakakatawa at nakakagalit matapos ipatawag ng China ang Philippine Ambassador sa Beijing upang ipabasura ang mga batas na ito. Bukod sa West Philippine Sea, Sino ka para mag-demand, boy? ni Barbers ang creeping invasion ng China sa Pilipinas, kabilang dito ang pagdagsa ng mga manggagawang Chino sa mga ipinasarang Philippine Offshore Gaming Operators or POGOs at ang Yun pagkakasangkot ng ilan sa mga krimen tulad ng pagpaslang, pagdukot, cybercrimes at illegal na droga. Idinagdag Pogo niya ang pa mga more. kaso ng money laundering, pagkuha ng pekeng pagkakakilanlan bilang Pilipino at pagbili ng malalawak na lupain ng mga Chinese nationals gamit ang illegal na paraan. Binanggit din ni Barbers ang pagkakadiskubre ng uniforme ng militar ng China sa ilang Yun. inupahang apartment at gusali ng mga Chino na nagdulot 'Di ba? Ang tanong, bakit dinadala nila yung mga uniforme nila dito? Ano yan? Kapag may nangyari talagang gulo, ready na sila. Grabe, parang yung Japan era lang ng hinala ng ilan sa kanila ay maaring sundalo. Kaya't nananawagan si Barbers sa mga Pilipino na magkaisa at mariing labanan ang agresyon ng China. Aniya, hindi lamang West Philippine Sea ang kanilang pinupuntirya, pati ang ating pamahalaan at tila gusto nilang sakupin. Ang talumpati ni Barbers ay nagpapaalala ng kahalagahan ng pagkakaisa at paninindigan para sa soberanya ng bansa sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at mga hamon mula sa impluensya ng China.
Pero kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, sang-ayon po ba kayo sa mga sinabi ni Barbers na dapat magkaisa tayong mga Pinoy upang labanan ang Sang-ayon. agresyon na ginagawa ng China ngayon? Hashtag yes or hashtag no. Please comment your So, yun lang naman. Hanggang dito na lang muna. No? So, kita nyo naman yun. Bulol. Kita nyo naman yun, men. So, kayo masasabi nyo doon. So, again, Evad Pop, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. So, yun. Malinaw pa sa klaro yun. Military exercises with Japan. Sobrang solid nun kasi syempre may bansa talaga na willing mag-risk kahit na alam nila na sobrang laki nga ng China is willing pa rin silang makipag-tie up sa atin. Or siguro nakikipag-tie up din sila kasi parehas din sila natin na parang maliliit na bansa. Though yung Japan naman, lamang naman siya sa atin ng mga ilang porsyento kasi syempre sobrang layo din natin sa Japan, men. Ano din talaga yan. Di din basta-basta. Kahit siguro China medyo kinakabahan dyan sa Japan, Kasi yung Pilipinas lang din naman talaga yung kinaya-kaya ng China. Kasi mabait tayo eh. Puro tayo dialogue or whatsoever, About naman doon sa panawagan ni Barbers, tama naman yun. Kasi syempre, mas masarap kasi tumindig tayo. Huwag tayong masyadong magpadala sa takot na kesyo, ganyan, kikirahin tayo, or whatsoever kapag nakipagkampi tayo sa Amerika, something like that. Ewan ko ba kung paano nila iniisip yan, men. Kasi kahit nasabihin naman natin, men, na walang susuporta sa atin, kapag gugustuhin talaga ng China na sakupin tayo or whatsoever, gagawin nila, men. Di ba? Bonus na lang yan na meron yung mga bansang yan na tumutulong sa atin na naging rason kung bakit magagalit yung China sa atin. Pero in the fact talaga, Pero ang totoo naman talaga dyan is, halimbawa ganyan, kahit na wala tayong gawin sa kanila, kapag hindi nila nakuha yung WPS natin, walang mangyayari dyan. Patuloy at patuloy pa rin yung China. Ewan ko lang talaga, men, kung yung Taiwan walang sumusuporta sa kanila, tapos ganyan sila, or siguro sabihin natin na yung lakas ng Taiwan is same lang ng Pilipinas, tapos walang nakasuporta sa kanila. Ewan ko lang kung tatagal ba yung Taiwan na yan. Baka sobrang dali lang kunin ng China yan. 'Di ba? Tapos tayo pa kaya na Pilipinas. Tapos may tawag diyan, nag-lend sa atin ng tulong, ayaw natin. 'Di ba? Nakakainis lang din kasi yun nga, while tayo lumalaban tayo, may mga pro-China din na parang dinidiscourage tayo. Minsan yung mga idolo ko pa nga na, sure kayo, lalabanan natin yung China. Sino bang nagsasabing lalabanan natin yung China in a way na talaga, fist to fist? Diba? Hindi naman ganun. Ang sa atin lang, tumindig tayo, tindigan natin. Diba? Problema na ng China yan kung if ever kahit na alam nila na nasa likod natin yung US, problema na nila yan kung haharasin pa rin nila tayo. Pero nandito na kasi tayo sa realidad, min, na wala, hindi talaga natin makukuha yung WPS ng usap-usap lang. Like legit. Kahit siguro madedo si Xi Jinping, ewan ko. I think same lang din sila ng stand na yun nga, maninindigan sila na sa kanila yung South China Sea. South China Sea kuno. Para sa kanila, yun yung pinangalan nila eh. Nakakainis lang, di ba? Ay, nako. So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang. Evad PUP Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. Filipino IC. So,